silang pamili. Ako si Renato Mata. Noon ang buhay ko ay puno ng kasalanan. Mainitin ang ulo at talamak sa alak. Sorry sa mga... Madali rin akong magalit kahit simpleng usap lang. Wala akong pakialam basta di ko magustuhan, umiinit agad ang ulo ko. Malamura din ako sa totoo lang. Sabi nga ng misis ko, siguro nung ipinanganak ako ng mama mo, sa halip na uhawa, mura, unang nabigkas ng labi ko. Hanggang isang araw, may dumaan na isang babae, akala ko nag-aalok ng safety device. Yun pala, nag-aalok ng salita ng Diyos. Maraming salamat, Coach Andrea. At isang araw, nadatnan ko na lang sa bahay namin na may bisita sila Nanay at Mila, at yun ay sila Andrea, Maxine, Lala at Lea. Akala ko kung ano ang ginagawa nila. Nung una, doon sila nagla-live vlog sa bahay ng mga pamangkin nila, Mrs. Hanggang sa nagpaalam na sa akin si Mrs. na magla-live vlog sa bahay namin. Hanggang sa pumunta na sa amin sila Pas Radio at Pastor Rudy. Noong una, umiiwas pa ako hanggang sa nakilala ko ang aking mentor na si Bro Uli at Kuya Milvin at iba pang mga Amen Life Bro. Sadyang makukulit lang talaga itong mga Amen. Matyagang binabalik-balikan ako hanggang sa magkaroon na kami ng live group sa bahay ni Paring Bernard. Nagpatuloy ako sa pag-attend ng live group hanggang sa in-announce na magkaroon daw ng live retreat sa October 31 at November 1. Noong una, ang dami kong pangtanong na ano ba ang meron sa live retreat. Naghahanap ako ng tamang sagot hanggang sa araw na ng preparation, pinuntahan na naman ako ng aking mentor at mga makukulit na email. Di man ako nakapunta noong October 26, natuloy naman ako preparation noong October 29, second batch ng live retreat preparation. Maraming salamat sa mentor ko at kay Kuya Melvin dahil ginamit kayo ni Lord para kulitin ako. At nagpapasalamat din po ako sa bayaw ko na si Red Fonseca na laging nakalalay sa akin. Sa live preparation pa lang, nakaramdam na ako ng kakaibang lamig hanggang sa dumating na ang araw ng live retreat. Unang araw pa lang, yung marami kong tanong, may tamang kasagutan agad. Yung bigat na naramdaman ko sa puso ko, biglang nawala at nakaramdam ako ng kalayaan. Akala ko sa unang araw ko lang yung maramdaman. Pero sa pangalawang araw, mas marami pang luha, di ko akalain. Sa tulad ko na puno ng kasalanan, mainitin ang ulo, puno ng galit na ilang taon kong dala-dala. Sa loob ng 2 araw,
binalaya at nagkaroon ako ng control sa sarili. Nagkaroon ng fire sa puso ko, maglingkod kay Lord. Sa ngayon po, sumasama ako sa aming life group at handa na magkaroon ng ministry. Binigyan ako ng Lord ng bagong pangalan na All Out. All out na maglingkod sa Diyos. Na bumago ng buhay ko. Kung ako sa iyo sa next batch, huwag kang magpapahuli. Dahil sa life retreat, you will never celebrate. Good morning po, Life River Bagong Silang Pagod. Ako po si Maria Mari, isang probinsyadang lumaki sa masaya at kumplitong pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, naglayas po ang akin. That time, maliit pa po ako, kaya hindi ko yun maintindihan. Simula po noon, naging stricto na po ang tatay ko. To the point po na nasasakal na po ako. Kaya naisipan ko pong titapusin ang pag-aaral ko at lumuwas ng Maynila. At simula noon, nagtrabaho na ako. Nakaranas po ako ng pagmamaltrato sa inaalagaan ko ng matanda. Nakaranas po ng sampal at sabunod, pero wala akong magawa kundi umiyak. Hanggang sa nag-decide ako na tumakas na lang. Doon ko nakilala yung partner ko. Nagtanong kami habang ako'y 18 years old pa lamang. That time, naging masaya po ako kasi sobrang bait at maalaga po ang partner ko. And after 3 years po ay biniyayaan kami ng isang anak. Sobrang saya namin, ngunit taong 2016, isang trahedya ang naganap. Namatay po ang anak namin. Bigla pong gumuho ang mundo ko. Pakaramdam po ng time na yun, pinagsakluban ako ng langit. Sobrang sakit. Yun yung time na nagalit ako kay Lord at maging sa sarili ko. Pero hindi ako makapagdalamhati ng time na yun kasi 7 months pregnant po ako sa bunso namin. Lahat ng sakit kinimkim ko lang. Hanggang sa naipanganak ko ang bunso namin. Akala ko nakaubuon na ako kasi naging masaya naman ulit ang buhay namin. Ngunit nagkamali ako. Year 2022 po, bigla po ako nagkasakit at na-diagnose ng autoimmune disorder. Isang sakit na walang lunas. Naubos po lahat ng ipon namin. Sobrang down namin ng time na yun. Biglang nanumbalik sa akin ng sakit at galing ko kay Lord kung bakit sunod-sunod ang pagsubok sa akin. Nung time na yun, nawalan ako ng faith kay Lord at halos hindi ko na siya paniwalaan. Ayoko nakakarinig ng salita ng Diyos dahil nababalot ang puso ko ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang tanging naisip ko lang noon ay kitlin ang aking buhay. Hanggang isang araw, umatin ang partner ko sa isang life group ng Marikina. Ilang beses na niya ako niyayaya pero lagi po akong tumatanggi. Pero minsan pong pag-uwi niya ay nakita ko sa mata niya ang kakaibang kislap. Naingit po ako. At sinabi ko sa kanya na sama mo ako next time. Hanggang sumama nga po ako sa life group sa Marikina. At doon ko po naramdaman ang yakap ng pagmamahal sa akin ni Ma'am Cathy, Ate Shirley at Coach Del. Pakiramdam ko po, nagkaroon ako ng ate sa katauhan po nila. Kaya nung sinabi nila na may life retreat at isa kami sa delegates, di po ako tumanggi at na-excite po ako. Hanggang dumating nga po ang life retreat, di po may paliwanag ang emosyon na naramdaman ko. May saya, may kaba, at may takot. Pero doon ko pala mai-encounter si God. Pakiramdam ko, nag-iisa lang po ako sa lugar na yun. At
kinakausap niya ako, kaya halos 1 gram na luha na pala ang maamo sa aking mga mata. Isinuko ko kay Lord ang lahat ng galit, sakit, at matinding kalungkutan at maging ang mga kasalanan ko. Naramdaman ko yung pag-iakap ni Lord, kaya yung iyak ko dulot ng pighati ay napalitan ng iyak ng pasasalamat dahil pinalaya at pinatawad ako ng Diyos. Sa dalawang araw po na retreat namin, doon ko nalaman ang purpose ko, ang maglingkod kay Lord. Lalo na nung binigyan ako ng new name na Apple of the Eye. Hindi ko napigilang maiyak kasi special pala ako sa paligid ni Lord. Ngayon, na-excited po ako sa gagawin ni Lord sa buhay namin. Parte ako ng isang Mateo Life Group kung saan ako ay magpapagamit kay Lord para marami pang tao ang maakay namin patungo sa Kanya at makarinig ng salita niya. Muli, ako po si Maria Marilyn, dating ligaw, ngayon ay nanumbalik sa piling ng Diyos Ama. Tunay nga po na sa life retreat, you will never be the same again. Laila! Is! Good morning po. Ako po si Leonardo Silvestre. I-share ko lang po ang aking buhay bago pagkuhin ni Lord ang buhay ko tapos ang sa aking kwentro. Bata pa lang ako ay nawalan na ako ng ama. Dahil doon, pinalaki ako ng mag-isa ng nanay ko. Hanggang high school lang. Hanggang high school ang natapos ko. At construction ang naging source of income ko. Doon nagkaroon ako ng barkada. Pag nakasweldo, nagkakayayaang mag-inuman. At pag hindi pa nakontento, ay pumupunta pa sa beer house. Hira. Please na. Almost 6 years na gano'n ang gawain ko. Hanggang sa napunta ko sa pagiging driver ng jeep. At doon, mas nadagdagan pa ang nagagawa kong kasalanan. Nalulung ako sa sugal, drugs at bisyo. Paulit-ulit na takbo ng buhay. Tila ba walang direksyon. Hanggang sa nakilala ko si Marilyn, year 2008. Hindi kalaunan, nag-decision kami magsama. Inalis ko ang aking bisyo at nag-focus sa pamilya. Hanggang sa ngayon, ako po ay isa ng TNBS driver. Nagsimula po ako ng Uber ng almost 1 year. Tapos nag-Grab ng almost 7 years sa dati kong operator. At sa ngayon po ay in-drive na. Alam niyo po, sa aking pagiging TNBS driver, ay may kasama po ako sa araw-araw na pamamasada. Ito po ay si Waze. Siya po ang nagkagayad sa akin para sunduin at ihatid ang pasahero sa kanyang pupuntahan. Sad to say, minsan, ay nililigaw po ako ni Waze. Lalo na pagsusunduin ko yung pasahero na book. Pupunta ako sa entrance ng condo or mall. Yun pala, nasa kabilang entrance siya. Akala ko, masaya na ako. Naipapasyal ko ang pamilya ko kung saan namin gustong pumunta. Nakapag-mall, nakakapagsimba sa mga iba't ibang Catholic church. Pero, nung nakapasok ako kay Ma'am Cathy, ang bago kong operator, niyaya niya ako umattend ng life group sa Marikina. Noong una,
aaminin ko. Napipilitan lang po. Pero nung marinig ko ang mga salita ng Diyos, niyaya ko na rin ang misis ko na mag-live group sa Marikina. Hanggang sa nag-charge na kami dito sa Bagong Sila. Masarap pala makinig sa salita ng Diyos. Doon ko naramdaman na parang may kulang pa pala sa akin. Hindi lang pala si Waze ang kailangan ko sa buhay ko. Mas kailangan ko pala si Lord. Bonus pa si Lord. Hindi ka niya ililigaw. Pagkos, ituturo niya ang daan papunta sa Ama. At si Waze, dinadownload sa cellphone at pwedeng i-delete. Si Lord, dinownload ko sa cellphone at hindi ko lang sa cellphone i-download. I-download ko rin po siya sa aking puso. Para ma-make sure ko po na hindi siya matidelete. Sa maghapon ko po sa kalsada, lagi akong dumadaan sa mga tulay o bridge. Hindi ko po malubos maisip, nagagamitin pala si Lord ng tulay para makilala ko ang mga tao na naglalaan ng oras, panahon, pagod, at puyat para maipa-abot sa atin ang mga Panginoon, mga salita ng Panginoon. Gusto ko pong hingin ang pagkakataon ito upang magpasalamat unang-una kay Rev, kay Pas Odi, kay Mang Kati, sa buong Marikina Satellite, sa lahat po ng audience, sa mga ibang mga nagbumubuo ng Marikina Bagong Sila. Salamat po sa inyo sa pagbibigay ng paglapit sa akin kay Lord. At kung bilang ko salamat sa aking pag-attend sa church kada Sunday, hindi ko po nakakalimutan dumaan sa atin ng sobre. Alam ko po kasi, sa abot ng aking makakaya, maliit man o malaki ang aking payambag, alam ko po sa paningin ni Lord, ito po ay isang malaking bagay na. Yes. Hanggang sa buwatin na po ako ng live retreat. Naramdaman ko po na mas napalapit ako kay Lord. Yung dating puno ng kasalanan, ngayon ako'y binago ni Lord. Nawala yung pagiging mainitin ng ulo, sinuko ko lahat kay Lord. Naranasan ko yung matinding pagpapala ni Lord. Naramdaman ko yung totoong pamilya sa piling ng Diyos. In my life retreat, na-receive ko din po ang purpose ko na ang bawat tao pala ay may purpose sa Diyos. Binigyan din niya ako ng new name na preacher. Ito pala ang purpose ko, ang ipakalat ng salita ng Diyos. Ngayon po ay nagla-live room kami sa San Mateo sa tulong ni Kea at ni Jan. Partin din po ako ng Amen Satellite. Pinunulan Diyos ang mga kulang sa buhay ko. Ngayon, excited na akong ibigay ang lahat para sa Diyos. Ang buhay, ang talento,
maging ang pagpapalang meron ako. Muli, ako si Leonardo Silvestre at tunay na sa life retreat, you will never be the same again. Ako po. Palakpakan naman natin ang malakas na alam mo, ayan po ay bunga ng pagsunod natin kay Lord. Sino mag-aakala na napakalayo ng Marikina, pero may mga tao na hopeless, they're so depressed, pero ginamit tayong lahat ng Panginoon, panalangin natin, mga missionary, nakapagtayo tayo ng life group at nakapag-establish tayo ng isang napaka-growing na satellite. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe ng Diyos. Grabe. But right now po, nakakatuwa si Lord. Sino dito mga nanonood ng balita? Sino dito yung nagsisimula ng matakot? Sino yung mga bumili ng flashlight? Ako kahapon, pagod na pagod kami, naghanap ako ng flashlight. Gusto ko, sabi ko, yung di saksak, gusto ko di battery na ako, wala akong makita. Hanggang ngayon, di pa ako nakakakita. But anyway po, pag nagbukas ka ngayon, okay, ng social media, matatakot ka eh. Kasi sinasabi nila, mas malaki pa sa Pilipinas, ang ang darating na napakalaking dilubyo, napakalaking bagyo o storm ang pinakamatinding darating. And a lot of people, alam niyo, pag munidot kayo ngayon, of course, yung iba kasi, tayo kasi nagpapanik di ba? Yung mga may pera, nagpapanik, pero nagbabaying. Di ba? Tayo nagpapanik na lang tayo. Ako, wala akong bumili. Ganun ginagawa. Panic buying, tayo panic lang, di ba? But anyway, pag inisip mo mabuti, ang bibiroon kami mag-asawa, kung napakalakas ng bagay, ang taas ng bahay namin ay hardiplex, yung second floor. Kaya mangyari dito, di umuwi ako kanina ang aga, inaalot ko yung mga namin, mga pera namin, pinasasako ko. Ay, sorry, nalaman yung tuloy. Pinagpapalit ko yung mga damit, lalakan, nakaraming damit, inalok ko sa plastic. Bibiroon kami sa Arabi ni Pas Odi, di na lang kayo sa church, kami na lang sa bahay, sa Laloniging. Iniisip ko talaga, Lord, napakalaki daw ng bagyo basta matindi raw siya. So, ayoko, bakit ako sa church mag-i-stay sa bahay natin? Tatama lang sa akin, hardiplex, dito biga. Ayoko nga. At least doon sama-sama kami mga kapatid ko, buong pamilya tayo. But anyway, pag inisip kong mabuti, isip ka ng isip, di ba? Tapos tinitingnan mo yung heart mo, palagi mong sasabihin, hindi dapat ganito mangyari. Minsan natatakot tayo sa isang bagay kasi we are so affected about it. Tama ba? Maapektuhan tayo Pero alam mo, sa totoo lang, may church tayo ngayon sa Cebu, grabe na naman ang nangyari sa kanila. Pero di ba, parang hindi naman tayo naging alerto because we are not affected. Di ba? Pero pag tinignan mo mabuti, pag pinag-aralan mo mabuti, whether ikaw ay apektado o hindi, one thing you can do is do not worry. Why? Pag-uusapan natin ngayon. Alam mo, hindi ko kayo bibigyan ngayon ng mga malalim at kung ano-anong salita. But I pray in the name of Jesus, kausapin tayo lahat. Mananalangin tayo, Lord, come into your presence. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa pagpapala mo. And Lord, samahan mo kami ngayon. Hayaan mo yung word na to ay gamitin mo sa sitwasyon na meron po kami ngayon, Panginoon. Hindi lang namin ito maririnig. Lilinisin mo po ito sa aming mga puso at i-apply namin ito the moment na kailangan na namin ito. Maraming salamat. We honor you. Banal na Espiritu, samahan mo po kami. Mag-enjoy kami. Tanggalin lahat ng aming mga worries, Panginoon, lahat ng mga barriers, Panginoon. Kayaan mo, sa salita mo lang kami mag-lean, manangan, at sa salita mo, presensya mo kami, Panginoon, magkaroon ng kapahingahan. We honor, we praise you, and we magnify your name, Lord, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin malakas, Lord. Marami ang Panginoon. So, uusapan natin, it's all about the Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Napaka-familiar na verse. Don't worry about anything. Instead, pray about everything.
tell God what you need, and thank Him for all He has done, then you will experience God's peace. Galing, ganda. Which excel anything we can understand. This peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. So pag-uusapan natin is all about thinking before feeling. Sabi mo sa katabi mo, thinking before feeling. Diba? Ang tao, palagi, okay, palagi na lang, pag dumarating sa isang sitwasyon, palagi na lang nakakunek kung ano ang nararamdaman nila. Naku, baka yung mga anak ko, naku, baka yung pamilya ko, naku, baka ganito, palagi. Pero mas madalas pala dapat may mga sitwasyon na importante na mag-isip ka. Sabi mo sa katabi, mag-isip ka naman, parang awa mo na. Kasi hindi siya gumagana eh. Hindi naman puso lang ang binigay ng Panginoon sa atin, binigyan niya rin tayo ng isip. Diba? So dapat lahat ng binigay ni Lord gamitin natin. So tingnan natin mabuti paano matutulungan tayo on our situation. Because alam naman ninyong lahat, yung sitwasyon natin ngayon is not easy. Yung sitwasyon ngayon ng Pilipinas, alam niyo ba, maganda nga yung mas umuulan-ulan pa, yung nararamdaman mo may hangin, di ba? Kaysa wag ganito na parang wala kang nararamdaman, parang normal ang panahon, pero mamaya na maglalandfall ang bagyo. Alam niyo po yung ating simbahan sa Catanduanes, pinuntahan po namin Beraken pa, talagang ano na po sila. Signal number 4 na sila. They really asking for prayer. Diba talagang kala nila parang hindi mangyayari. Sobrang signal number 4 po sila doon. Ngayon, napapaligiran niya ng dagat. But anyway po, anong gagawin natin? Kasi whether ayaw natin o hindi, kung kalooban na mangyari ito, mangyayari. Tama ba? So ano ang gagawin natin? So number 1, release the need to overthink. Verse 6a, don't worry about anything. Paano yan? In this world, as people, we will always face and experience so many kinds of troubles. Marami yan. Ngayon, nakaka-experience tayo sa ating panahon. Hindi natin alam kung ano mangyayari. On our personal life, hindi natin alam. Okay, kung ano mga ako, naluloded ako kasi dito, ang pag-pray ko, may sakit, may taling ang buhay, may paan ko, lahat. Iba-iba ang nangyayari sa ating mga buhay. Lagi iba-ibang mukha ng problema araw-araw na pwedeng sumambulat tapos gugulang na lang sa'yo. Hindi mo yan mapaghahandaan. May mga bagay na pinaghahandaan mo pero magugulat ka, hindi mo na paghahandaan lahat. Paulit-ulit po yan, maya't maya, pabalik-balik. Parang katatapos pa lang ng isa, meron na namang isa. Minsan hindi pa natatapos ang isa, may kasunod na kaagad. Laging ganyan. At hindi pa yon. And because of that is so easy for us to anxious and worried and upset. Because of that, magugulat ka na, naguguluminahan na tayo, nagugulantang na tayo, di na natin alam kung ano ang dapat nating gawin. At hindi pa rin po yun. But God gave a wonderful verse. Binigyan tayo ng Panginoon ng isang napakagandang verse. There's nothing to be anxious and nothing to be worried about. Hindi mo po ako naiintindihan. Kasi po, hindi talaga ako pwedeng hindi mag-alala. Normal po yan. Pero po, life with Jesus doesn't guarantee a problem-free and a trouble-free life. But life with Jesus give you assurance that He is always with you and will never leave you when problems and troubles come. Palagi mo naman sinasabi, na hindi naman dahil mga born again tayo, we serve God, we love the Lord, na hindi natin mararanasan, okay, ang mga bagay na nararanasan ng isang normal na tao. Tinawin katabi mo kung normal yan. Hindi, di ba? Sige, ganito na lang. Tingnan mo kung tao siya. Ayan. Hindi pa rin. Yan, ano ba namang sambahan ito? Walang tao. But anyway, po, just release the need to overthink. Di ba, ano ibig sabihin? Just don't worry, wala namang mangyayari eh. Di ba, minsan pag nag-aalala ka, ako nga pag naiisip ko, sabi ko, naku, ang hindi nung pag, ano kayo mangyari? Siguro pag malakas na, mag-i-evacuate na, siguro si Pascodi, ang dala niya lang, wala kahit na ano si Jimmy lang. Parang ganun tingin ko eh, kaya naghahanda rin ako eh. Okay, kailangan madala ko ang sarili ko. Sigurado ako si Pascodi na ko talaga. Wala ang dadaling kundi ang anak niya. Okay.
But anyway, why God instructing and commanding us to stop worrying? Hindi siya maiiwasan. Pero bakit ang Panginoon sa Biblia ay tinuturuan, kinukuman tayo? Hindi siya naiiwasan eh. Pag may sakit, nag-aalala ka. Pag walang pagkain, nag-aalala ka. Pag walang contrition, walang pang-rent, lahat yan inaalala mo. Pero ang Bible malinaw na sinasabi for us to stop worrying. Because letter A, worry burns energy, faith brings peace. Are you with me? Amen. Di ba ganun naman yun eh? Di ba pag nag-aalala ka, darating yung time, wala ka nang magagawa, nag-aalala ka na lang. Isip ka ng isip, wala namang mabuting ambag sa isip at puso ang pag-worry. Worrying doesn't changes your situation. Hindi siya magbabago. In fact, worrying does worsen our situation. Habang nag-aalala ka, gugugulat ka, hindi mo magagawa yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Diba? Diba bumili ka nga ng flashlight, hindi mo yan mabubuksan sa kakaalala mo. Diba? Ang dami-dami mong ginawa, hindi mo magagamit pag nandiyan na. Bakit? Wala pa kasi nag-overthink ka na. Wala pa kasi natatakot ka na. Diba? In fact, okay, Matthew 6:27, who of you are worrying can add a single hour to his life? Sabi ng Matthew, sige mag-alala, kasi sino ba ang nag-alala na nadagdagan? Diba? Kahit isang oras ang kanyang buhay. Diba pag worry ka nga ng worry, diba unang-una pag worry ka ng worry, papangit ka. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Ako, talagang ayoko magalit, ayoko, ganyan na nga itsura mo, madadagdagan pa. Di ba? Tama na yung ganun, okay? Tanong yan ng Diyos sa atin eh. Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Di ba? Tanong yan ng Panginoon. God is telling us that our worrying never help. It cannot contribute. Wala siyang naitutulong. Any good thing, in fact, nakakagulo. Okay, sino po rito yung natataranta, nag-aalala, pero mas lalong gumaganda ang ugali niya? May ganun ba? Di ba pag natataranta ka, ayaw mo nang may magtatanong sa'yo, ayaw mo nang may kakausap sa'yo, okay? Di ba? Sino po rito yung habang natataranta siya, nag-worry po siya, okay? Nagagawa niya ng mas smooth at maganda ang decision niya. Wala. Kaya pabugso-bugso ka, di ba? Kasi nga nag-aalala ka eh. Natataranta ka. Hindi ba kadalasan kapag balisa at taranta, nag-worry ang tao, hindi niya maayos ang ugali niya, pati ang kanyang ginagawa. Di ba? So, importante kung ano-ano ang lumalabas sa bibig at hindi natin magagawa ng tama ang dapat natin gawin, basta nag-aalala ka. To think na wala ka na magagawa. Tama ba? Alam mo yung panahon natin ngayon, nakakalungkot. Yung panahon natin ngayon, busy ang mga tao sa kung ano-anong preparation. And that's good. Ano ang problema? Imbis manalangin, kasi kahit naman anong gawin mong preparasyon, ang Diyos talaga ang naayos ng lahat ng yan. Eh kasi kahit anong preparasyon mo, pambihirang bagyo, mas malaki pa sa Pilipinas eh. Anong preparasyon ang gagawin mo? Kaya nga naisip ko, talagang mas malaki sa akin yung bagyo. Malaki sa Pilipinas eh, di ba? So by worrying too much and by being anxious about everything, okay, it will lead us to make unwise decision. Kaya yung iba, may message sa akin, Red, hindi po ako makaka-attend kasi po baka po kasi yung bagyo maagang dumating. Gusto niya pa ng maaga. Naghahanda nga tayo eh. Diba? Pinapaaga niya pa, hindi niya puro patapusin yung service. Diba? Hindi makaka-attend eh. Ano ba? Nandiyan ba yan sa online? Hi! Taga-Dubai, nasa Dubai yata yun. Okay. God really doesn't want us to be worried and anxious, but devil do. Ang demonyo, sabi mo, demonyo. Sa akin na kayong marap, pag sa katabi nyo, mahirap yan. Okay, di-deliverance na naman tayo niyan. Okay, because alam ng demonyo na ang moment na nag-worry ka, talo ka na. Kaya kahit anong sitwasyon yan, na moment na nag-aalala ka, natalo ka na kaagad eh. Di ba yung ano pa lang, di ko makapaano, kasi yung anak ko, kasi yung kapatid ko, lahat ang dami mong problema.
Kasi kapag kinain ka na ng worry, okay, sigurado madali ka nang maniwala sa kasinungalingan ng kaaway at makakalimutan mo na ang salita at pangako ng Diyos. Basta magsimula kang mag-alala, magsisimula ka ng mataranta. Mawawalan ka na ng peace of mind, will not be wise, wala ka ng wisdom in every decision that you have made. Wag po tayo mag-focus, okay, sa mga bagay na wala namang magandang itutulot. Stop, listen to me. Stop. Yeah, stop. Okay, stop mastering the art of worrying. Minamaster natin ang dami-dami natin dapat. I-master natin ang mag-devotion, i-master natin mananalangin. Pero stop mastering the art of worrying. Kasi it will not help us. Diba Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more than clothes? Diba? Pag tinignan mo, worrying blinds you the fact that God is in control. Yes! Basta worrying, may PowerPoint po ba tayo dyan? Okay. Worrying blinds you the fact that God is in control. Why stop worrying? Bakit? Simple lang. Because God is with you. You have a big God. You have a powerful God. Siya ang bahala sa atin at sa pamilya natin. Diba? Kung wala ka namang magagawa kung talagang babagyo eh. Wala ka naman talagang magagawa kung sinishake ang simbahan natin eh. Wala ka naman talagang magagawa kung sinishake ang personal mong buhay eh. Wala ka dyan magagawa. Kaya lang, pinapakita ng Panginoon kung gaano siya ka-powerful sa mga time na wala ako, ikaw, tayong lahat magagawa. Tama ba? So in fact, wala pang ang alam. Okay, tayo nasagot. Sabi ng Bible, alam niya ang kailangan mo. Huwag ka daw matakot. Wala kang sagot, pero ang solusyon ng Diyos, huwag ka matakot. Umiwas sa katabi, huwag ka matakot. Yung mga may asawa sabi niyo, huwag ka matakot, lalo na sa akin. Okay? Kaya tayo natatakot kasi sarili nating pananaw, sarili nating pagkaunawa ang pinapahiran natin. Ang hirap! Di ba pag sarili mo, imposible yan, mabigat, wala nang daan, but not with God. Because God, all things are possible. Diba? Walang mahirap. Diba? Ako sa totoo lang, pag iniisip ko talaga yung bagyo eh. Hindi po ako masyado mahilig sa mga balita, pero dito napupusan ko yung bagyo eh. Diba? Pero pag iniisip ko, ano naman worrying blinds you the fact that God is control. Nakausap ko yung sarili ko, naku Gio, ano ba yan? Diba mamaya ikaw ay pinubulag para paniwalain mo na sa kapila na kung ano-anong mangyayari sa buhay mo, ito ay hawak pa rin ng Diyos and I need to be relaxed. Hindi mag-relax, syempre may mga preparation tayo, tama ba? Pero dapat, okay, relax tayo sa presence ni Lord na may ginagawa ang Diyos. Diba? Yung mga nakaraan, nag-series tayo about the floods, diba? About sa baha. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Hindi yung hirap na pinagdadaan natin, pero tinuturuan tayo ng Panginoon. Ano ang tinuturo niya sa kabila ng mga dumarating? Kasi may tinuturo si Lord sa Pilipinas, may tinuturo si Lord sa akin, and individually sa inyo po ay may tinuturo ang ating Panginoon. Kaya malakas ang loob ng ating Panginoon, napakatapang ng statement ng Diyos to do not worry about anything. Ang ganda, alam mo, simple-simple itong verse na doon. Ang tagal, bago pa lang ako masyado, dinidevotion ko na ito eh. Parang akala ko simple lang, pero hindi malalim siya. Kasi kasama mo siya, okay, kasi siya ay nasa iyo, so ano ngayon ang dapat mong gawin? So importante, malaman at makita natin that release the need to overthink. Diba, wala kang magagawa, hindi ko sinabing huwag ka mag-isip, pero huwag ka namang sobra-sobrang nag-iisip. And number 2, start praying for everything. Don't just think about it. Pray for it. Ulitin ko, start praying for everything. Don't just think about it. Pray for it. Sabi po ng Bible, binasa natin kanina ng Matthew, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done.
Instead na huwag mabalisa sa anumang bagay, bagkus ipanalangin ang lahat ng bagay. Alam natin na may mangyayari. So dapat nag-i-start naman tayo manalangin sa nangyayari. Di ba alam naman natin mahihirapan tayo, alam naman natin na dilubyo ito, alam naman ito na magsasuffer tayo. So sana hindi lang natin siya alam, hindi lang tayo na-inform. Pero nagsimula na tayong manalangin, hindi lang natin ito inisip, pero we pray for it. Di ba hindi masama ang mag-prepare? Pero sana tayo yung pamilya natin na nanalangin tayo. Diba? Dalawa lang talaga ang pagpipilian po natin sa buhay sa panahon na tayo ay may problema. Gusto ko lang matanong kasi parang pakiramdam ko wala kayong problema. Sino po rito yung walang problema? Yung wala talaga. Alam niyo, wala akong problema, manalamin po kayo sigurado. Okay? Wala kayong titingnan natin. Pero dalawa lang naman pag may problema, ang mag-worry at manalangin. Mamili ka. You cannot do both. Hindi pwedeng dalawa. You can also choose either one of the two. Mamili ka na. Ikaw ba ay mananalangin? O ikaw ba ay mag-aalala? So kapag pinili mo ang prayer, sigurado, hindi ka mag-worry. Pero kapag hindi ka nanalangin, mag-worry ka ng malala. Either manalangin ka ng malala, o mag-worry ka ng malala. Let me choose. Diba? So God gave us the powerful weapon in the world that is prayer. Prayer is one of the greatest things that we have, therefore we need to use it. Diba? So sa panahon ng ganito, aantayin pa man natin, diba yung mga nasa TV, hindi ko maintindihan sa mga Pilipino talaga to. Hindi ko talaga to naintindihan. Kahit nagkakagulo-gulo na, dala-dala yung anak nila, dala-dala yung kanilang mga bagahe. Diba napanood nyo sa FB? Nag-aano pa rin sila, nag-video. Ayan na, napoy. Buti na lang nandito yung tatay ka, tinataas yung anak nilang gano'n. No? Nag-video pa din. Pero alala, natatarang na, hindi ko maintindihan, di ba, imbis, alam mo yun, imbis may gawin na, hindi, yung isang kamay gumagana, pero yung bibig may sound pa. Di ba, ito po, pambana po kami dito, kami nga po ngayon na yan. Ganyan eh. Pero alam mo, God gave us the most powerful weapon in the world. Again, that is prayer. Prayer is the most important key that we have. Sa panahon na meron tayo ngayon, sitwasyon ng Pilipinas na meron tayo ngayon, the only weapon that we have in this world right now is prayer. Sana tayo mga Kristiyano ay manalangin. Prayer is the most reliable source of strength. Wala ka, alam mo sa panahon na meron tayo, kahit mag-close kayo, mag-asawa, close kayo ng family mo, kahit mag-usap kayo, hindi makakampante ang puso mo. Pero manalangin kayo, it is our source of strength. Are you with me? So manalangin tayo, prayer moves the hands of God. Maniwala tayo na yung sinasabi nilang kasing laki ng Pilipinas na hindi yan ibababa sa ating bansa. Amen po ba? Hindi yung ano tayo, ay sige, kung gano'n na lang, ito ang kalooban ng Panginoon. Diba? Sino yun? Sino nag-isip na itapon natin para hindi tayo nadamay? Hindi, ano naman kung kalooban na. Kung nagmamadali ka, sabi mo sa amin, itatapon na lang namin ikaw sa isla. Okay? So, ang sagot ay pang-contrast, anxiety and worry ay ang panalangin. Hindi lang yung situation natin, lahat ng sitwasyon na meron tayo, ang sagot talaga dyan, okay, ang pinaka-pang-contra dyan, ay ang panalangin. Prayer is most effective way to release all our stress, worries in life. Sabi ng Bible, don't worry about anything. Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Ang liwanag ng sabi ng Philippians, sabi niya ganun, don't worry about anything. Pinag-aaralan ko nga sa Gio, don't worry about anything. Gio, pray about everything. Gio, tell God what you need. And Gio, thank Him for all He has done. Diba, ang sarap na makakampante ka because it's really yung salita ni Lord ang magbibigay sa iyo ng peace. Diba?
So, sinasabi ng Bible, imbis na mataranta, imbis na matakot, imbis na mabalisa, na wala mga magandang ibubunga, mas magandang manalangin tayo. Sigurado kasi siyang may bunga. God is telling us, do not be anxious about anything, but if there is anything that we are anxious about, and that is pray for it, present it in the faith of God. Diba? So ngayon, mamaya bago tayo umuwi, we will battle on prayer. I give it the time. Kaya pinapastra ko yung ating topic. Because mananalangin tayong lahat. Amen ba? Kasi wala, sa totoo lang, kahit ano pa ang meron tayo, palagi naman, ano baka ito ang hinihingi ng Diyos? Amen. Gusto ng Panginoon, di ba? Okay, hindi ko sasabihin sa inyo na na pumunta kayo dito sa church kasi dito kayo maliligtas. Wala naman kasi itong patusok na may ilaw sa dulo. Tapos lilipad tayo na parang spaceship. Diba? Wala naman tayong gano'n. But anyway, God is telling us, okay, na bumalik tayo sa panalangin yung problema bago natin dalhin kung saan-saan. Bago tayo magkwentuhan ng kahit na ano, pagkwentuhan natin ang pinakagusto ng Diyos. Ano to? Kausapin natin siya. Yung problema natin, bago natin dalhin kung saan-saan, paunahan lang yan. Either dalhin natin ang problema kung saan-saan, o ikaw ang magdala ng problema mo papunta sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kung piniisip mo ito, Lord, ito ba yung word ko? Parang basic naman. Kailangan may mga malalalim tayo na Greek word. Yung hindi mo talaga maiintindihan para lumapit ka talaga sa Panginoon. Yung word pala umiiyak ka na. Kasi hindi mo siya naintindihan eh. Lord, ano ba yun? Diba? Pero hindi tinuturuan tayo ng napaka-basic. Maniwala ka, isang mapananalanginin na Kristiyano ay nagmamature at nagbubuo. Gulat ka, kahit grabe pag nananalangin ka, doon ka makakaramdam ng kapayapaan. Diba? Pag nananalangin ka, doon mo mararamdaman yung embrace ng ating Panginoon. Number 3, let go of negativity and focus on what's good. Verse 8, diretso lang natin, 7 to 8. In conclusion, my friends, sabi ng Philippians, fill your mind with those things that are good and that deserve praise, things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. So bakit kailangan nating mag-isip din? Hindi puro nararamdaman natin kasi ipapahamak tayo nito, pupunuin ng takot ang ating mga puso, alinlangan, okay ng pride, pagkadismaya, kaya we need to guard it. Na talaga maging maayos, diba? Kaya ako po talaga, okay? Hindi ako masyadong nakikipagsalamuha sa mga taong negative. But as a pastor, of course, may kinakaunsilan ka, may kailangan kang i-reach out. Pero talagang, yung lagi mong kausap na, ay, kumusta ka po? Wala nga ako makan. Tapos mataba ka sa'yo. Tapos, gutom na gutom. Tapos bigay ng bigay. Ang problema mo, te. Di ba wala nga akong pera eh. Tapos merienda ka, nakalitsyo na. Ano ito ninakaw mo? Saan mo pa ako? Ano ba yan, di ba? Let go of negativity ng tao. Di ba? Ang sarap-sarap ng buhay. Ang tawag dito, hindi naman masarap din ang buhay, of course, na may pera ka. Masarap din yung buhay na wala kang iniisip. Pero pag lagi kang walang iniisip, sa tingin mo maganda yung buhay. Gusto niyo man ang wala kayong iniisip? Na may natutulog dito sa baba, wala na siyang iniisip. Gusto niyo bang, mag-bed space for jam? Sa baba, wala po siyang iniisip. Diba, what I'm going to say is let go of negativity and focus on what's good. Diba, alam natin, darating yung bagyo, pero alam din natin protektado tayo ng Diyos. Pero huwag ka umasa na hindi ka mababasa. Lord, hindi ako pwedeng mabasa. Ulan na nababasa ka, bagyo pa. Pantaon na magkapote ka na lang. Di ba pag nakita natin, dapat mag-isip ka, ask God wisdom to guard the situation kasi ang pag-guard sa atin ay makapangyarihan
Okay, iayos natin. Okay, yung mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong sa akin, ako tanggalin natin yan. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko ito, naiisip ko yung sarili ko kasi naghanap ako ng kandila. Siguro to yung time para makapagtawas ako, di ba? Para mag-relax yung mga tao. Naghanap ako ng kandilang violet. Okay, para malaman ko kasi baka lagnating kayo, di ba? Para pag ganun ko, ay naku, kalahati tao, kalahati tikbanan. Di ba? Mabilis yun. May ulam na agad kami, paghain kayo ng ano. Di ba? Gusto ko adobo kambing. Uy! Gagaling ka. Okay? But anyway, di ba? Pag inisip mo, let go of negativity. May gagawin si Lord. May pinagdadaanan tayo ngayon, pero may gagawin si Lord. Amen ba? The moment pa naman na dumadaan tayo, isang hakbang na lang, bukang liwayway na. Naku, kahit naman may bagyo, magugulat ka. After ng bagyo, magugulat ka. Maaliwalas na eh, no? Sa Cebu nga, maaliwalas na ngayon. Nakita nyo? Wala nang bubong. Nakita mo pagka maaliwalas. Diba? Pag nakita mo, ba't ano kapag nakita natin ang mga bagay-bagay, is not negative. Amen ba? Pag uwi natin sa ating mga bahay, sikasuhin natin kung ano ang dapat nating gawin. Di ba? Huwag na tayong huwag na nating paalisin kung hindi rin lang naman importante. Doon na lang tayo. Manalangin tayo. Tama ba? Di ba importante po yan? Likewise, you guard your heart from all impurity, sabi ng verse, and from negative, all negative. Stop filling your mind with those negative. Stop filling your mind with good things, noble things, pure things. Di ba? Start natin kung ano yung maganda, kung ano yung malinis. Okay, tigilan natin gawing basurahan at junk shop ang isip at puso natin. Amen. Diba? Alam mo, sa totoo lang, ngayong bagyo marami ng basura. Pwede mo huwag ka naman maglagay sa puso at isip mo. Diba? Maglinisin na natin yung mga isip natin. Okay? Tigilan natin gawing basurahan ang puso at isip natin. Choose what you will be thinking and what you will not. Diba? Kailangan, kahit sa hindi weakness ko to, kahinaan ko, hindi kailangan mo kasi maging malakas. It's your decision. The Holy Spirit is there to strengthen us, to strengthen our faith. But at the end of the day, it is our decision kung tayo ay gustong lumakas o gusto nating manghina. Amen. Tigilan natin, again, na gawing basurahan at junk shop ang puso at isip natin. May mga bagay na iniisip tayo, makakasama sa atin, then stop it. May bagay na iniisip natin na nakakabuti sa atin, then continue thinking of it. Anything na isipin na nagpaparumi sa isip natin, magdadala ng pain, sakit sa puso natin, at nagdadagdag ng bigat sa ating buhay, tigilan natin at umpisahan natin itapon sa basurahan. Mahihirapan tayo. Tama ba? You need to declutter your mind, your heart, and your heart. Diba? Sa panahon natin ngayon na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas, importante mamuhay tayo ng totoo at tapat. Amen ba? Palapakan naman natin si Lord. Kung mauuwi tayo mamaya, magpapalakasan tayo. We have the GC. Diba? Magpalakasan tayo doon. Huwag kayo doon, ito na kami, ito na yung baha pataas na. Tapos yung pala, nandun ka lang sa planggana. Kakainin. Ito na po, saan ka ba base? Wala ko saan ka ba base ko. Ha, baha na dyan. Diba? Miss natin, mag-devotion tayo, balik tayo sa Panginoon. Tama ba? Diba, number 4, leave the past behind. God is making all things new. Diba? Put into practice, sabi ng verse 9, put into practice what you learned and receive from me. Sabi put both from my words and from my action. You cannot guard our life kung paulit-ulit ang ginagawa natin sa buhay natin. Alala ko dati, pandemic, lahat ng tao, talagang umiiyak. Di ba nung pandemic, hindi ko sinasabing mangyari sa atin. Pero alam mo yung pandemic, nakakatuwa kasi they appreciate their family. Tapos yung mga tao, nakita nila na kahit gaano kadami ang pera nila, hindi kayang
o hindi kayang iligtas. Pero nakakagulat din, after ng pandemic, wala na naman. Nung pandemic, ang mga tao gusto-gusto nila na gusto-gusto nila na mag face-to-face, tama? Nung wala ng pandemic, yung mga tao gusto nang online. Diba? So, anong gagawin natin? Okay, start practicing what you have learned and received from the Lord and from the good people na ginamit ng Panginoon kanina. Alam mo, palakpakan naman natin si Ma'am Cathy. Diba naman rin. Alam mo po, dinadaringan niya tayo talaga ng ano. Totoo po yun, alam ko yun, hindi pa sila tumatayo. Talagang pilit ko. Nakita ko yung mga pagbumuka ng mga yan. Napaka-aasim na umaattend dun sa ano. Wala silang magawa eh. Ganun talaga yun, napilit sila eh. Pero alam mo, at the end of the day, marirealize nila, ay naku, salamat. Meron pa po yan, marami pa rin yan, okay? Meron pa dito si Joy, pinagdadala lahat ng rusi dito. Ngayon po ay nangangailangan ng motor. Punta po kayo dun, free. Free kayong kausapin ni Ma'am Joy. Usap lang nga, hindi yung motor, okay? Nandito na yung mga manager at supervisor. Okay? But anyway po, dapat diba, leave the past behind, God making all things new. May ginagawa ang Panginoon. Ayan ako, bakit may kampana na dito sa church? Ano ba ito? Kampana ba yun? Nakakakaba na. Nakakakaba. Alam ko may ano nakatiting na nawagan na. Okay? Subukan naman natin i-apply sa buhay natin ang tamang bagay na natutunan natin. Pwede ba yun? Kasi alam mo sa totoo lang yung pakikinig natin ng Word of God, hindi naman nasishake ang demonyo dyan eh. Nasishake ang demonyo kapag ginagawa na natin, ina-apply na natin yung ating napakinggan. Di ba? Amen tayo? Amen! Amen! Di ba? Tapos, friend, hindi ko na kaya, tumakay, tumahangin. Wala kang bagyong mahangin eh. Patay may electric fan mo. Para hindi mo maranasan yung hangin, okay? Subukan mo namang i-apply sa buhay mo ang tamang bagay na narinig mo, tinanggap natin mula sa salita ng Panginoon. Amen ba? Dapat kung may pinakamalakas sa tahanan natin, dapat ikaw yun. Hindi yung sa'yo nagsisigura na, diba? Okay, subukan natin gayahin ang tamang pamumuhay na nakikita mo sa tamang tao na nakapaligid sa'yo. Start living a new life. Yes. Di ba magsimula tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. 15 years ang ating simbahan, inaayos ni Lord ang church natin. Isa tayo, 15 years na kami bigay todo na to. Amen. Di ba? Nakita nyo rito yung nagsusonglit, may edad na yun. Sorry. Pero, alam mo, pag bumirit talaga yun, ay yung pagbabanom, yung pagod siya. Di ba, pag may ginagawa tayo para kay Lord, all out talaga, amen ba? Amen. Yung alam mo yung pagpasok pa lang, di ba, pagkamay pa lang sa'yo na kasi, parang may sakit eh, no? Di ba, lahat? Di ba yung mga martial ba nagsalansan ng mga motor? Ulan na ulan. Salansan na kayo ng mga motor. Yung sasakyan dyan, yung pakialaman, hindi akin yan. Lagot tayo dyan, pero nakikipark lang yan, pero tayo pa malalago. New life happens not because you desire it. New life happens, listen to me, when you decide to do new thing and right thing, and when you decide to walk in different path. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na po ako mag-aalala. Mula sa araw na ito, nagde-desisyon ako na hindi mag-aalala. Yes, most probably baka. Pero it is not because you desire it now. It happened when you decide to do new thing and right thing, and when you decide to walk in different path. Sabi mo, hindi ka mag-aalala, pero hindi ka naman dumidikit sa source para hindi ka mag-alala. Diba? Kung ayaw mo mag-alala, dumikit ka dun sa source para hindi ka mag-alala. Again, it's always an application. Tama po ba? So napaka-importante na paghandaan po natin ang buhay na meron tayo. Ngayon yung bagyo, more probably may mga pinagdaraanan tayo personally, okay, mag-asawa, mga anak, sa loob ng tahanan natin, leader, pastor, church natin.
Okay? But don't worry about anything. Instead, pray about everything. Diba? Tell God what you need. Yes. Thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which extend anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ. Then release the need to overthink. Amen po ba? So, pwede natin gamitin yung ating GC. Okay? Mamaya, pwede natin gamitin yan. Marami tayong GC. Pero pag nag-send po kayo dun sa isa, huwag sa lahat Yung isa kasi 20 po ang GC, nag-send ka lahat dun sinend mo. Okay? To encourage one another, please keep safe like liver bagong silang. Tama ba? Yung mga gusto kong rumampa dyan, naku, tigil-tigilan nyo na muna yan. Okay? Lalo na kung hindi naman kayo marunong lumangoy. Okay? Tigilan nyo na po yan. Release the needed overthink. Ano pa? Okay, number 2, start praying for everything. Don't just think about it, pray for it. Huwag lang natin isipin na ang dami nating pinagdadaanan. Huwag natin isipin na may bagyo na. Pero manalangin tayo. Sa atin po ba talaga yung kampana? Saan po yan? May warning. Okay na po! Ang hirap din palang pagtanungan ka ng congregation. Tatanong ka na ang, di ba? Kasi parang bomba siya, di ba? Okay, tapusin ko na nga ito. Let go of negative and focus on what's good. Amen ba? Amen. So kung umiti kayong lahat, ngiti. ID yung ngiti mo nung umpisa pa lang yung church. Pareho lang daw na yun. Okay? And last, ano po? Leave the past behind. God is making all things new. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong gusto nyo na? Mabilis na. And the peace of God, which transcend all understanding, verse 9 po ito, will guard your heart and mind in Christ Jesus. And the God who give us peace will be with you. Okay? May gagawin ng Panginoon, may warning, okay? Tinuturuan tayo ng Panginoon, but all of us will come again in the presence of God. Nanalangin tayo. Lord, you know everything. Pilipinas po ngayon ay nakakaharap sa pinakamatindi, O Lord God, na posibleng madaanan namin lahat, especially dito sa Central Luzon. Lord, buong Pilipinas, hindi lang kami nananalangin ng aming safety with our family. But Lord, tulungan mo kami. Kahabagan mo ang iyong bansa. Seriously, Life Giver Mami, Life Giver Bagong Sila, will come in the presence of God. Continue bless our heart, Lord, so that our prayer makarating sa kayo, Lord God, sa iyong lupulungan. Walang maging hindrance na kasalanan. Cleanse us. Come on, just open your mouth. Hindi tayo ng tawad kay Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Forgive and cleanse us, Jesus.
church, pero sabi ng Diyos, namimiss kita, anak. Namimiss kitang maka one-on-one. And we will come together right now as a family. Lord, hindi namin alam kung anong mangyayari simula mamayang gabi sa aming lahat, sa aming bansa. Pero isa lang ang alam namin, buhay ang Diyos na aming pinaglingkuran. And your plan for us, Panginoon, ay hindi namin kayang maisip. Yung pinakamagandang plano mo para sa aming lahat. And Lord, kami po bilang mga anak mo, ay humihingi ng grasya sa iyo, Panginoon, na hindi namin maranasan ang pinakamatinding dilubyong ito. In Jesus' name, in the name of Jesus, tulungan mo kami, ang aming bansa, ang bawat pamilya, Panginoon. Lord, we pray right now, ang hindi na nangyayari sa Catanduanes, but Lord, we pray for their strength, Panginoon. We pray that you continue to protect them. Alam ko, mahal mo sila. Alam ko, may pinapakita ka. Alam namin, kontrolado mo ang lahat, Panginoon. Lord, kami ngayon, bilang paghahanda, kami ay lulod ka man, church. Okay lang ba? We come together, we will kneel down sa Panginoon. Come on, come on. Hallelujah, hallelujah. Shikarabasharararabahita. Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon. Tulungan mo kami, ang aming bansa, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na hindi kami mag-alala. Lord, manaman kami sa plano mo in the name of Jesus. Lord, hindi namin alam kung paano magugunawin ang ganito kalakas na bagyo. But Lord, in you nothing is impossible. We come to you, Lord God, with all of our heart. Lumalapit kami ng buong puso sa iyo. We pray, Lord God, right now to our family, Life Giver, Lord family. Lord, we pray, ingatan mo kaming lahat. At hayaan mo, Panginoon, sa kabila ng ganitong pangyayari, magkaroon kaming lahat ng peace of mind, Panginoon, sa presence mo. Kasi alam namin sa panahon ito, Lord God, sama-sama kaming dumulog sa iyo. Sama-sama kaming dumudulog sa iyo. Acknowledging, Lord, that we are nothing. Wala kaming kakayanan. Wala kaming magagawa. Nananahan kami sa protection mo. Nananahan kami, Panginoon, sa biyaya mo. Nananahan kami, Panginoon, sa iyong banal na dugo that will cover the Philippines sa pangalan ni Jesus. Lord, yakapin mo kami lahat. Kayo na po ang bahala. Let your will be done, Lord. At hayaan mo, Panginoon, ngayon pa lang we declare, ginugunaw mo
magagawa sa mga problemang pinagdadaanan namin at pagdadaanan namin. At Lord, sa matinding bagyo na to, the only thing that we can do right now is give you the best worship. Lord God, i-guard ang aming mga puso. You are the peace that guard our heart, Lord God. And help us in times of trouble. I want you to sing this song with all of your heart before tayo maghiwa-hiwalay. God still deserve the glory. Ano man ang pagdaanan natin. Hallelujah. We honor you, Jesus. For you alone deserve the glory, God. Worship the Lord. Come on, sing to the Lord. Yeah.